Sa Albay, maging ang mga kable at equipment ng PHIVOLCS para sa Mayon Observation, hindi rin nakaligtas sa mga kawatan. Ang ilan kasing kable ng Ligao Observation Station, hindi lang putol kundi ninakaw. Nagbabalik si Graciela Corazon para sa detalye. Sa isinagawang regular maintenance ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Barangay Paulog, Ligao City, natuklasan ng mga tauhan ng Mayon Volcano Observatory na pinutol at ninakaw ang mga kable ng Ligao Observation Stations or VMLI na ginagamit upang mamonitor ang aktibidad ng Mayon Volcano. Kabilang sa mga ninakaw ay ang 6 meters solar cables, 3 meters battery cables, 5 meters liquid tight conduit cables at 3 meters ng LAN o FTP cables. Ayon sa PHIVOLCS, mahalaga ang mga kabling ninakaw para sa autonomous power generation, power storage at real-time communication system ng istasyon upang masubaybayan ang aktibidad ng bulkan. Mahalaga rin anya ito upang malaman kung magkakaroon ba ng mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng tectonic earthquakes sa bahagi ng Philippine Fault Zone sa Bicol Peninsula. Kasunod nito, nakasaad naman sa Republic Act 10344 o ang Risk Reduction and Preparedness Equipment Protection Act of 2012 na ang sinumang magnakaw, magtago o manira sa mga kagamitan ng pamahalaan para sa disaster risk reduction and preparedness ay may kaukulang kaparusahan batay sa umiiral na batas. Sa ngayon, nananawagan ang PHIVOLCS sa mga lokal na pamahalaan at komunidad sa paligid ng bulkan na tumulong sa pagpapaigting sa pagbabantay sa mga monitoring facility upang mapanatili ang kaligtasan at kahandaan ng publiko. Samantala, ang VMLI ay isang istasyon na nag-oobserba sa Mayon Volcano sa pamamagitan ng broadband seismic at infrasound sensor para matukoy ang volcanic earthquakes at pagsabog ng bulkan. Mayroon ding itong IP camera para sa visual monitoring mula sa kanlurang bahagi ng bulkan. Matatandaan na isa ang VMLI sa nagbibigay impormasyon patungkol sa mga mahalagang datos sa pag-aaral ng aktibidad ng Mayon. Kabilang na dito ang pagputok nito noong 2023 at pagpapatuloy ng volcanic activity nito hanggang sa kasalukuyan. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.